Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At ilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mo may puwit ang Diyos. May tuhod po ba yung Diyos? Wala. May tuhod? Alam mo, ang tuhod, ginagamit sa pagluhod. No? Ngayon, ang Diyos kasi espiritu eh. No? Ang Diyos ay espiritu. Meron siyang paa, espiritu. Meron siyang tainga, espiritu. May mata siya, espiritu. Ngayon, sa Biblia, wala akong nababasang tuhod ang Diyos. Basta hindi ko nababasa, ayoko kasing ituro eh. Nababasa ko sa Biblia, meron siyang mata, may tenga siya, may ilong siya, nakakaamoy siya, meron siyang bibig, may puso siya, may paa siya. Pero wala akong mabasang may tuhod siya. Ngayon, yung nagsasabi sa yung itanong mo sa akin yan, tanong mo sa kanya, may mababasa ka bang may tuhod ang Diyos? Pag may nabasa siya, papagilit ako ng lalamunan. Ayun mga kaibigan, napakinggan nyo naman siguro yung mga sagot ni Eli Soriano sa dalawang tanong na itinanong sa kanya. Ang unang tanong mga kaibigan ay ganito. Nagtanong yung isang tao kay Eli Soriano kung mayroon po bang puwet ang ating Diyos. Ang sabi niya, mayroon kasi nga po, mayroon po siyang pinagbabasihan. Ang binasihan niya mga kaibigan ay mababasa natin sa Genesis, Kabanata 1, talatang 26 hanggang 27 ay ganito po ang nakasulat. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop. Maging maamo, mailap, malaki at maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ang sagot po ni Eli Soriano, mayroon pong puwet ang Diyos sapagkat kung ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos, kung ano yung tao, kung ano ang mayroon sa tao, ganun din ang ating Diyos, mga kaibigan. Ngayon, sa pangalawang tanong, nakakadismaya kasi nga po medyo may mali. Napaisip ako, pwede bang maging ganon? Kasi ito yung tanong na pangalawa, mga kaibigan. Gusto kong mapakinggan nyo ito. May tuhod po ba yung Diyos? Wala. May tuhod? Alam mo, ang tuhod, ginagamit sa pagluhod. No? Ngayon, ang Diyos kasi espiritu eh. No? Ang Diyos ay espiritu. Meron siyang paa, espiritu. Meron siyang tainga, espiritu. May mata siya, espiritu. Ngayon, sa Biblia, wala akong nababasang tuhod ang Diyos. Basta hindi ko nababasa, ayoko kasing ituro eh. Nababasa ko sa Biblia, meron siyang mata, may tenga siya, may ilong siya, nakakaamoy siya, meron siyang bibig, may puso siya, may paa siya. Pero wala akong mabasang may tuhod siya. Ngayon, yung nagsasabi sa yung itanong mo sa akin yan, tanong mo sa kanya, may mababasa ka bang may tuhod ang Diyos? Pag may nabasa siya, papagilit ako ng lalamunan. Mga kaibigan, may nagtanong kang Eli Soriano kung mayroon po bang tuhod ang Diyos. Ang sagot ni Eli Soriano, mga kaibigan, magpapagilit daw siya ng liig kung may mababasa na mayroong tuhod ang ating Diyos. Nakakadismaya po kasi wala naman talaga tayong mababasa sa banal na kasulatan na mayroon pong tuhod ang Diyos. At wala rin naman tayong mababasa sa banal na kasulatan na mayroon pong puwet ang ating Diyos, mga kaibigan. Napaisip lang kasi ako, kasi ang unang sagot niya, mga kaibigan, ay mayroon daw puwet ang Diyos. Sa pangalawang sagot niya sa tanong, mga kaibigan, ay walang tuhod ang Diyos. Pwede ba maging ganun, mga kaibigan, na may paa, may puwet, pero walang tuhod? Yan po ay isang mali na paliwanag. Kasi nga po, ang sabi niya, ang Diyos ay may puwet. Kasi nga po, ayon sa Genesis Kabanata 1, talatang 26 hanggang 27, tayo'y nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kung tayo ay may puwet, kung tayo ay may paa, tatanggapin po natin na mayroon ding puwet ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo rin naman, mga kaibigan, ay nilalang ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang larawan,
Bakit hindi matanggap ni Eli Soriano? Bakit hindi sinabi ni Eli Soriano na mayroong tuhod ang Diyos, samantalang tayo po ay ginawa, tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang larawan. Napaisip lang talaga ako na sinabi niya na mayroong puwet ang Diyos pero walang tuhod. Mali po ang paliwanag ni Eli Soriano. Ang totoo po, wala po tayong mababasa sa Biblia na mayroon pong puwet ang Diyos. Wala rin po tayong mababasa sa Biblia na mayroon pong tuhod ang ating Panginoong Diyos. Kaya mali po ang paliwanag ni Eli Soriano Pexman. Mali po ang kanyang paliwanag.